Hack Story presents. Gaano kahalaga sa iyo ang mana? Handa ka bang makipag-usap sa patay para lamang malaman ang totoo? Ito ang kwento ni Jerlan, isang lalaking itinuturing na black sheep na gagawin ng lahat para sa katarungan. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang ilibing si Don Jacinto Cabrera, pero sa loob ng mansyon, si Gio Cabrera ay abala sa pag-aayos. Yaya Midel, ipabox mo lahat ng gamit ni Papa sa library. Ayokong makakita kahit anong bakas niya. Sir Gio, baka po may importanteng bagay dun si Sir Jacinto. Sinabi ko bang magtanong ka? Tumahimik si Yaya Midel. Tumingin si Gio kay Kuya Ngongings. At ikaw, Kuya Ngongings, ang lumang kotse ni Papa, ibenta mo na. Utos ni Gio. Opo, sir. Masusunod po. Sagot ni Kuya Ngongings. Tumalikod ang dalawang kasambahay. Nagbulungan sila. Grabe siyang Ngongings, ay parang hindi man lang nagluksa. Hayaan mo na, Midel. Siya na ang bagong boss. Bulong ni Kuya Ngongings. Nagring ang cellphone ni Gio. Hello? Celine? Yes. Ako na ang in charge. I-freeze mo lahat ng accounts, pati ang access ni Jarlan. Oo, lahat. Ako na ang bahala sa kanya. Ibinaba ni Gio ang tawag. Samantala, nasa bangko si Jerlan Cabrera. Card declined. Ang lumalabas sa ATM. Pumasok siya sa loob. Good morning, sir. Miss, declined ang card ko. Pakicheck nga. I'm sorry, Mr. Cabrera. Ang joint account nyo, pati ang personal savings nyo, naka-freeze po as of this morning. What? Anong nangyari? Bakit naka-freeze? Orders po from your family's corporate office. Kailangan po ng approval mula kay Mr. Gio Cabrera. Si Gio? Anong karapatan niya? Uminit ang ulo ni Jerlan. Sinubukan niyang tawagan ng abogado ng pamilya, ngunit hindi ito sumasagot. Mabilis na nagmaneho si Jerlan pabalik sa mansyon. Naabutan niya si Gio sa sala. Gio, anong karapatan mong i-freeze ang account ko? Pati ang personal account ko, dinamay mo! Procedure, little brother. Ngayon wala na si Papa. Ako na ang executor. All of the assets ay dadaan sa akin. Assets? Pera ko yun. Wala kang karapatan. Tumayo si Gio. Wala. Jerlan, buong buhay mo, palamunin ka lang. Yang perang sinasabi mo, galing din naman yan kay Papa. Kung gusto mo ng pera, magpaalam ka sa akin. Gago ka. Palagi mo namang gusto yan, di ba? Ang sulohin ng lahat. At kung gusto ko nga, anong gagawin mo? Ikaw ang black sheep. Isa kang kahihiyan. Habang akong nag-alaga kay Papa hanggang sa huli. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ibinabalik ang access ko. Tumawa si Gio. Talaga ba? Kuya Ngongings! Security! Palabasin ang kapatid ko! Tumating si Kuya Ngongings kasama ang dalawang security guard. Huwag ninyo akong hawakan. Bahay ko rin to. Hindi na ngayon. This is my house. At wala kang lugar dito. Pilit na kinakaladkad ng mga guard si Jerlan palabas ng mansyon. Gio! Bawiin mo to! Hayop ka! Magnanakaw! Padabog na isinara ang gate sa harap ni Jerlan. Naiwan siyang mag-isa sa labas at walang pera. Nakatira ngayon si Jerlan sa isang maliit at lumang apartment. Nakahiga siya sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Paano ko lalaban? Lahat ng kaibigan ko, biglang hindi na ako kilala.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kaibigan niyang si Rico. Rico? Pare, si Jerlan to. Medyo kupit ako eh. Baka pwedeng makahiram muna. Kahit yung utang mo sa akin. No, pare. Pasensya na. Tight din ang budget eh. Sige pre, may tawag sa kabilang linya. Ha? Ibinaba ni Rico ang tawag. Bastos! Maya-maya pa, may kumatok ng malakas sa pinto. Hoy! Sir! Yung bayad nyo sa linggong to, sabi nyo kahapon! Mamaya na, Nay. Na-delay lang yung pondo ko eh. Nakoy! Puro ka mamaya! Hanggang mamayang hapon, ha? Pag di ka pa nagbayad, ay lumayas ka na dito! Narinig ni Jerlan ang malakas na yabag nito papalayo. Sinipa niya ang pader. Yeah! Nakakainis! Ano bang gagawin ko? Bakit mo hinayaan to? Sa sobrang galit, nakatulog si Jerlan sa sahig. Napanaginipan niya ang kanyang amang si Don Jacinto. Nakatayo ito sa malayo. Papa, tulungan mo ako. Bakit mo to ginawa? Bakit si Gio ang pinaniniwalaan mo? Tumakbo si Jerlan papalapit, ngunit tila hindi siya umuusad. Lumingon si Don Jacinto. Malabo ang mukha nito, ngunit ang boses ay malinaw. Hindi ito. Marionette! Hanapin mo! Marionette! Nagising si Jerlan na hinihingal. Marionette? Saan ko narinig yun? Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina. Anak, samahan mo si Mama. Sikreto lang natin to Kakausapin lang natin si Madam Marionette. Mama, sino po siya? Isa siyang psychic. Nag-aalala kasi ako sa pamilya natin. Naalala ni Jerlan ang pwesto sa Quiapo. Ang pamilya mo, may siyang ahas. Mag-iingat ka sa panganay. Mag-iingat ka. Si Gio, pero mabait siyang bata. Ang ahas ay nagbabalat kayo. Natauhan si Jerlan. Ang ahas. Si Gio. Alam na ni Mama. Agad niyang kinuha ang cellphone at nag-research. Madam Marionette Psychic, Manila, Quiapo. Nakita niyang isang lumang address. Nababaliw na ba ako? Aasa sa isang psychic? Pero ano ba bang pag-asa ko? Tumayo si Jerlan. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang mamahaling relos na ibinigay ng kanyang ama. Sumakay si Jerlan sa taxi papuntang Quiapo. Pagbaba niya, sinalubong siya ng ingay ng mga tao. Nilapitan niya ang isang matandang nagtitinda ng mga kandila. Excuse me po, Nay. Hinahanap ko po si Madam Marionette. Tumingin ang matanda. Madam Marionette? Ay, hindi yun basta-basta nakikipag-usap. Doon ka sa eskinita na yun, oh. Sabay turo. Sa dulo, sa may pintuan na may pulang kurtina, kumatok ka. Tinahak ni Jerlan ang iskinita at sa dulo, nakita niyang pinto at kumatok ng malakas. Tao po. Madam Marionette. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang tumingin sa kanya. Anong kailangan ng isang binatang mayaman sa aking dampa? Si Madam Marionette po. Ako nga. Wala akong panahon sa mga laro ng mayayaman. Akmang isasarado na nito ang pinto. Sandali po. Kailangan ko pong makausap ang papa ko. Patay na po siya. Natigilan ang matanda. Gusto mong mag-Spirit of the Glass? Delikado yan. At mahal ang serbisyo ko. Alam kong wala kang pera.
Pinalayas ka, di ba? Inagawan ng mana? Nanlaki ang mga mata ni Jerlan. Umalis ka na. Sandali po. Wala po akong cash. Pero, meron ako nito. Hinubad ni Jerlan ang kanyang mamahaling rilos, ang huling rilos ng kanyang ama. Bigay po ito ng papa ko. Kunin niyo na to bilang collateral. Babayaran ko po kayo. Basta makausap ko lang po siya. Kinuha ni Madam Marionette ang rilo. Ang relos ng ama mo, ang ipambabayad mo para makausap siya? Isang malaking pusta. Sige, papayag ako. Talaga po. Hindi dahil sa relo, kundi dahil nakikita ko ang ina mo sa'yo. Dinala ka niya rito, hindi ba? Naalala niyo po kami? Sinabihan ko siya noon na mag-iingat sa ahas sa pamilya niyo. Si Gio. Ang kuya ko. Tumango si Madam Marionette. Pumasok ka. Hindi biro ang tatawagin natin. Ang mga espiritong pumano ng may galit. Hindi sila mapayapa. Pumasok si Jerlan. Isinara ni Madam Marionette ang pinto at inilabas ang isang lumang spirit of the glass board. Umupo si Jerlan sa tapat ni Madam Marionette. Sa gitna ng mesa ay may spirit of the glass board at isang baso. Handa ka na ba, iho? Kapag sinimula na to, wala nang atrasan. Huwag kang bibitaw sa baso. At huwag kang matatakot. Handa na po ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Ipinatong nila ang kanilang mga daliri sa baso. Pumikit si Madam Marionette. Nananawagan kami sa espiritu ni Don Jacinto Cabrera. Ang iyong anak, si Jerlan ay nandito. Magbigay ka ng senyales. Walang nangyari. Jacinto Cabrera, ikaw ay tinatawag. Magparamdam ka. Muli, wala na namang nangyari. Nagsimula ng mainip si Jerlan. Wala naman eh. Baka niloloko lang ninyo ako. Baka scam to. Tumahimik ka. Ang pagdududa mong humaharang. Pagdududa? Binigay ko ng huling alaala ni Papa para dito. Para sa wala. Sa sobrang galit at desperasyon, sumigaw si Jerlan, hindi sa matanda, kung hindi sa hangin. Papa! Kung naririnig mo ako to, si Jerlan! Bakit mo hinayaan si Gio ang makakuha ng lahat? Sagutin mo ako! Naaalala mo ba? Naaalala mo ba ang aplaya sa Batangas? Iho, wag! Naaalala mo yung usapan natin doon? Ang sabi mo, huwag magtitiwala basta-basta. Papa, yung code natin, sagutin mo ako! Biglang humangin ng malakas. Ang apoy sa kandila ay biglang lumaki. Nagsimulang manginig ang buong mesa. Nandito na siya. Huwag kang bibitaw. Ang baso ay mabilis na umiikot-ikot bago ito pumunta sa yes. Papa, ikaw ba yan? Bakit mo ko pinabayaan? Ang baso ay gumalaw ulit, mas mabilis. G-I-O. Si Gio, anong meron sa kanya? Bago pa man makagalaw muli ang baso, biglang nagsimulang humingal si Madam Marionette. Ang bigat. Masyadong malakas ang galit. Biglang idinilat ni Madam Marionette ang kanyang mga mata. Naging kulay puti ito. Sa isang iglap, ang baso ay nabasag sa ilalim ng kanilang mga daliri. Aray! Nang magsasalita ng matanda, boses ito ng kanyang ama. Anak, Jerlan, tulungan mo ko. Papa, imposible. Anong nangyari? Bakit mo ibinigay ang lahat kay Gio? Hindi totoo. Yung testamento. Peke ang testamento. Anong peke? At anong nangyari sa'yo? Sabi nila, nagkaroon ka ng komplikasyon sa sakit.
Biglang napahawak sa lalamunan at sa katawan si Madam Marionette. Hindi natural. Pinatay nila ako. Napaurong si Jerlan. Pinatay? Sino? Ang vitamins ko. Gabi-gabi. Si Gio. Si Gio ang nag-utos. Yung nurse. Si Hazel. Si Nurse Hazel? Lason? Pinatay ka nila? Lason. Dahan-dahan. Para magmukhang natural. Si Kuya? Gagawin niya yun? Siya. At ang mga kasabwat. Mag-ingat ka kay Danny Esperas. At si Celine Rivera. Lahat sila. Traidor. Lahat sila? Paano na ako? Hanapin mo si Lourdes. Si Lourdes Madrigal. Ang sekretarya ko. Siya lang ang mapagkakatiwalaan. Si Tita Lourdes? Bakit po? Ang susi. Nasa kanya. Ang susi sa tunay na testamento. Hanapin mo. Biglang sumigaw ng malakas si Madam Marionette. Ang buong mesa ay umangat at bumagsak. Ang mga kandila ay namatay. Ang kwarto ay binalot ng kadiliman. Papa! Papa! Huwag mo akong iwan! Nagmamadaling pinuksan ni Jerlan ang kanyang flashlight. Nakita niya si Madam Marionette, pagod na pagod. Madam, gising! Inabutan niya ito ng tubig. Tapos na. Napakalakas niya. Grabe ang galit. Ramdam ko ang lason. Totoo, iho. Bawat salita. Tumayo si Jerlan. Ang mga salita ay paulit-ulit sa kanyang isip. Hindi natural. Lason, Gio, Hazel, Danny, Celine, Lourdes at ang susi. Tumingin siya sa kanyang relos na naiwan sa mesa. Iho, ang relo mo. Sa inyo na po yan. Itago ninyo. Babalikan ko kayo kapag nabigyan ko na ng hustisya ang papa ko. Nagmamadaling lumabas si Jerlan ng kwarto. Alam na niya ang kanyang gagawin. Kinaumagahan, ginamit ni Jerlan ang natitira niyang pera para sa pamasahe. Papuntang Cabrera Industries, pumasok siyang gusot ng damit. Ang security guard sa pinto ay pinigilan siya. Sir, excuse me po. Kailangan po ng appointment. Appointment? Si Jerlan Cabrera ako. Pasensya na po, sir. May bago po kami memo. Maigpit na utos mula kay Sir Gio. Hindi po namin kayo pwedeng paakyatin. Utos ni Gio? Miss! Napatingin si Jerlan sa receptionist. Tawagan mo sa taas. Sabihin mo, nandito si Jerlan Cabrera. Kailangan kong makausap si Lourdes Madrigal. Pagkalipas ng ilang minuto, ang bumaba ay ang operation manager, si Celine Rivera. Well, Jerlan Cabrera. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba, bawal ang pulubi sa labi na to? Wala akong panahon sa'yo. Umalis ka sa dinadaanan ko. Pupuntahan ko si Tita Lourdes. Tumawa si Celine. Tita Lourdes? Wow! Busy siya sa pag-aasikaso ng papeles para sa tunay na boss, si Gio. Wala kang pakialam. Family matters to. Family matters? Oh, honey, hindi ka nakasama sa family. Pinutulan ka na ng lahat. Wala ka ng kahit isang sentimo sa pamilyang ito. Sinungaling. Peke ang testamento. Alam ko ang totoo. Natigilan si Celine saglit, ngunit mabilis nang umisi. Talaga? Peke? At saan mo naman nakuha yan? Sa manghuhula sa Quiapo? Alam ko ang ginawa ninyo. Kasabwat ka. Mga magnanakaw. Mga mamamatay tao. Dahil sa sigaw ni Jerlan, napatingin ang lahat sa labi. Ngumiti si Celine. Guards!
This man is trespassing. Palabasin niyo siya. Ngayon din. Huwag niyo akong hahawakan! May karapatan ako rito! Wala kang karapatan. Puro kaperwisyo lang ang dulot mo. Si Gio ang nagtatrabaho. Kaya si Gio ang karapat-dapat sa lahat ng ito at hindi ikaw. Lumapit ang mga guard at inalalayan si Jerlan palabas. Hindi pa ako tapos sa'yo, Celine! Tandaan mo yan! Sige, sabihin mo yan sa labas. Oh, eto. Biglang dumukot si Celine sa kanyang baga. Kumuha siya ng 100 piso at inilahad ito kay Jerlan. Pang merienda. Mukhang nalipasan ka na ng gutom. Bili ka ng biskwit. Baka sakaling luminaw yung isip mo. Now, get out. Parang sinampal si Jerlan sa harap ng maraming tao. Pawiin mo yan! Akmang susugurin ni Jerlan sa Celine, ngunit mabilis siyang nahawakan ng 2 guard. See? Wild! Palabasin niyo na yan. At huwag na huwag niyo nang papapasukin ulit. Pilit na kinakaladkad ng mga guard si Jerlan palabas ng lapi. Bitawan niyo ako! Celine! Magbabayad kayo! Isinara ng mga guard ang salaming pinto. Naiwan si Jerlan sa labas, humihingal dahil sa galit at kahihiyan. Sumandal siya sa isang pader. Alam niyang hindi na siya makakapasok. Kailangan kong makausap si Tita Lourdes. Hihintayin ko siya sa labas. Sa basement parking. Tama. Doon ako mag-aabang. Nag-abang si Jerlan sa isang sulok ng basement parking. Madilim at mainit. Gutom na siya, ngunit tiniis niya ang lahat. Lumipas ang ilang oras. Magsisimula na ang uwian. Natanaw niya si Lourdes Madrigal. Naglalakad dito ng mag-isa. Ito na ang pagkakataon ni Jerlan. Mabilis siyang lumabas at hinarang ito. Tita Lourdes! Nagulat si Lourdes. Jerlan, iho, anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito. Utos ni Sir Gio. Alam ko, tita. Pinalayas ako ni Celine. Please, kailangan ko po kayong makausap. Importante to. Jerlan, wag dito. Maraming matang nakatingin. At isipin nila di ako sumusunod sa ibinabang memo. Akmang lalampasan na siya ni Lourdes, ngunit sinundan siya ni Jerlan. Tita, sandali lang. Tungkol to kay Papa. Natigilan si Lourdes. Humarap siya. Iho, kung perang kailangan mo, wala akong pwedeng gawin. Si Sir Gio may hawak ng lahat. Hindi perang kailangan ko, tita. Okay, kailangan ko ng pera. Pero hindi yan ang dahilan. Kung ganon, Jerlan, pagod ako. Si Sir Gio, ginagawa niya lang ang lahat para ayusin to. Ayusin o suluhin? Alam ko, tita. Palpak ako bilang anak. Pero nagbago na yun. Dahil nakausap ko si Papa. Anong ibig mong sabihin na nakausap? Nasa panaginip? Hindi po. Nag-spirit of the glass ako. Tumawa ng mapakla si Lourdes. Spirit of the glass? Jerlan, umuwi ka na. Magpahinga ka na. Tinalikuran na naman siya ni Lourdes. Tita, totoong sinasabi ko. Sinabi niya sa akin na hindi natural ang pagkamatay niya. Ang mga salitang yon ang nagpatigil kay Lourdes. Dahan-dahan siyang humarap. Ano? Anong sinabi mo? Pinatay siya, tita. Pinatay siya ni Gio. Biglang sinampal ni Lourdes si Jerlan, isang malakas na sampal. Walang hiya ka! Ang akusahan ng sarili mong kapatid ng ganyang bagay. Hawak ni Jerlan ang kanyang pisngi at dahil yon sa gulat. Pero tita, yun ang sabi niya. Sinabi niya sa akin kung paano. Paano? Hamon ni Lourdes. Yung vitamins niya. Yung mga gamot niya gabi-gabi. Ang galit sa mukha ni Lourdes ay biglang nawala. Napalitan ito ng gulat at ng takot. Nakita ko sa mukha ninyo. May alam kayo
sa mga nangyayari. Umiling si Lourdes. Wala akong alam. Nireseta yun ng doktor. Hindi. Lason daw yun. Pinalitan. At binanggit niya kung sino. Binanggit niya si Nurse Hazel. Siya ang nagpalit. Sa pagbanggit ng pangalang Hazel, napahawak si Lourdes sa hawakan ng kanyang kotse at namutla siya. Tita, kilala niyo siya, di ba? Si Nurse Hazel. Siya ang nag-inject. Mabilis na umiling si Lourdes at pumasok sa kotse. Wala akong kilalang Hazel, Jerlan. Umalis ka na. Bago pa kita ipatawag sa security, itigil mo na tong kabaliwan mo! Hindi to imahinasyon. Tita, please. Sabi ni Papa, kayo lang ang mapagkakatiwalaan ko. Hindi ako makakatulong. Huwag ka nang lalapit sa akin. Tita, hindi ako titigil. Alam kong alam nyo ang katotohanan. Nakita ko sa mga mata nyo. Natatakot kayo. Hindi na sumagot si Lourdes. Mabilis niyang pinaandar ang kotse papalayo. Tita, makinig kayo! Naiwan si Jerlan na mag-isa. Napangiti siya ng bahagya habang hawak ang kanyang pisngi. Natakot siya. Tama ako. Alam niya ang tungkol kay Hazel. Minaneho ni Lourdes ang kanyang kotse. Nanginginig ang mga kamay. Ang sampal na ibinigay niya kay Jerlan ay masakit para sa kanya. Diyos ko, patawarin mo ko. Naalala niyang isang pag-uusap nila ni Don Jacinto 3 linggo bago pa ito mamatay. Si Jacinto, sigurado po ba kayo sa bagong vitamins na yan? Parang mas nangihina po kayo. Ano ka ba, Lourdes? Si Gio ang humanap nito. Mahal yan. Sabi ni Nurse Hazel, normal lang daw na may mga side effect ang gamot. Pero sir, si Sir Gio po ang nag-utos na si Hazel na lang ang palaging nandito. Lourdes, stop it! Pinagdududahan mo bang anak ko? Si Gio ang nag-aalaga sa akin. Lumabas ka na! Yun ang huling beses na sinubukan niyang magsalita. Ngayon ay si Jerlan ang nagsasabi ng eksaktong mga salitang kinakatakutan niya. Paano niya nalaman? Spirit of the glass? Pero, nang mabanggit niya ang salitang Hazel, tugma ang pangalan. Pagdating niya sa kanyang apartment, inilak niya ang pinto. Kung totoo ang sinabi ni Jerlan, ibig sabihin, alam ni Hazel at si Rika. Bigla niyang naalala ang isa pang nurse, si Nurse Rica Reblando. Si Rika. Nagtanong din siya tungkol sa vitamins ni Hazel. At makalipas ang 1 linggo, patay na. At ang dahilan ay accidental overdose. Napatakip ng bibig si Lourdes. Diyos ko! Mukhang konektado ang lahat ng ito. At si Jerlan, mag-isa siyang lumalaban. Mapapahamak ang batang yun. Maaaring pinatay nga nila si Senyor. Nagdesisyon si Lourdes. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Jerlan. Samantala, nakabalik na si Jerlan sa kanyang apartment. Nag-ring ang kanyang cellphone, isang unknown number. Hello? Jerlan, si Lourdes to. Agad na napaupo si Jerlan. Tita, bakit po kayo tumawag? Akala ko po ba ipapahuli niyo ako? Manahimik ka at makinig. Magkita tayo. Saan? Para sampalin ulit ako? Kailangan kong gawin yun kanina. May mga mata si Gio sa parking lot. Kailangan kong umati na galit ako sa iyo. Natigilan si Jerlan. Bukas, 7:00 ng umaga. Sa simbahan sa Malate, sa loob. Umupo ka sa pangalawang linya sa kanan. Ibinaba ni Lourdes ang tawag.
Kinabukasan, eksaktong 7:00, pumasok si Jerlan sa simbahan. Nakita niya si Lourdes na nakaluhod. Umupo si Jerlan sa likod niya. Nang sigurado ng si Lourdes na walang ibang tao, tumayo ito at umupo sa tabi ni Jerlan. Tita, anong totoo? Ang totoo, iho. Matagal na akong nagdududa tungkol sa vitamins at kay Hazel. Sinabi niyo kay Papa? Oo. Sinubukan kong i-warning ang papa mo. Nagalit siya. Pinagbintangan niya akong sinisiraan si Gio. Muntik na niya akong tanggalin. Si Nurse Hazel. Ano nangyari sa kanya? Nawala. Bigla siyang nag-resign pagkatapos mamatay ni Don Jacinto. Paano yung isa pang nurse? Yung nurse niya noon, may balita rin ba kayo? Si Rika. Siya ang huli kong nakakausap na nagtanong din tungkol sa vitamins na ibinibigay ni Hazel. Ano nangyari sa kanya? Patay na siya, Jerlan. Ang opisyal na report, accidental overdose. Pero hindi ako naniniwala. Imposibleng ma-overdose ang isang tao na buong buhay ay nasa medical field. Diyos ko, baka pinatahimik siya. Kaya kita sinampal kahapon. Kailangan mo maintindihan. Hindi lang may pera ang mga kalaban mo. Maaari rin silang dahilan ng biglang pagkamatay ng iyong ama. Malakas ang hinala ko na sangkot sinay Gio, Silin at Danny. Sila nga ang sinabi ni Papa. Kaya kailangan nating maging matalino. Magkunwari kang sumuko ka na. Paano tayo lalaban? Wala akong pera. Tumukot si Lourdes sa kanyang bag at nag-abot ng sobre at isang cellphone. Narito ang pera. Sapat para sa 1 linggo. Lumipat ka sa ibang lugar. Gamitin mo itong cellphone na to. Dito lang tayo mag-uusap. Tita Lourdes, bakit mo to ginagawa? Delikado to para sa inyo. Tumingin si Lourdes sa altara. 30 taon akong nagsilbi sa papa mo. Utang ko sa kanya at utang ko to sa konsensya ko. Dapat mas naging matapang ako noon. Kinuha ni Jerlan ang sobre at ang telepono. Hindi na tayo pwedeng mabigo, tita. Kailangan nating hanapin si Nurse Hazel. Siya na lang ang natitirang testigo. Tumango si Lourdes. Hahanapin natin siya. Pero sa ngayon, magtago ka muna. Ligtas na nakalipat si Jerlan sa apartment. Kinagabihan, hawak niyang cellphone na bigay ni Lourdes. Biglang tumunog ito. Hello? Tita? Jerlan, ako to. Ligtas ka ba dyan? Opo, tita. Salamat po sa tulong niyo. Ang mahalaga, ligtas ka. May mga bagay ka pang dapat malaman. Mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin kanina. Ano yung tita? Tungkol saan? Tungkol sa mga maaaring kasabwat ni Gio. Para maintindihan mo kung gaano sila kadelikado. Umpisahan natin kay Danny Esperas, ang ninong niyo. Si Ninong Danny? Binanggit siya ni Papa. Anong motibo niya? Dahil sa matinding galit, iho. Ang alam ng lahat, si Danny ay isang board member lang. Ang hindi alam ng marami, sila ng papa mo ang original na partner. Ano? Partners? Bakit hindi ko to alam? Noong nagsisimula pa lang sila, si Jacinto ang utak. Si Danny ang nagbibigay ng kapital. Pero nagkaroon ng financial crisis. Nalugi sila. Ang alam ko, si Papa nagligtas sa kumpanya. Yan ang kwento. Pero ang totoo, para maisalba ang kumpanya, gumawa ng paraan si Jacinto na hindi legal. Si Danny ang ginawa niyang fall guy. Ginamit ni Papa si Ninong Danny?
Oo, nasira ang pangalan ni Danny bilang bayad utang at para manahimik. Binigyan siya ni Jacinto ng seat sa board, isang posisyon na walang tunay na kapangyarihan. Kaya siya naghihiganti. At si Gio ang ginamit niya. Eksakto. Si Danny ang bumubulong kay Gio. Siya ang nag-udyok na palitan na ang papa mo. Grabe. Paano si Celine Rivera? Akala ko, sunod-sunuran lang siya. Mali. Si Celine. Baka mas matalino pa kay Gio at mas mapanghanib. Ano pong ibig niyo sabihin? Naging kasabwat siya dahil sa blackmail. Siya ang unang nakadiskubre sa pagnanakaw ni Gio sa isang real estate project. Bakit hindi niya sinabi kay Papa? Dahil imbis na isumbong, ginamit niya yun. Kinausap niya si Gio at hininga ng mas mataas na posisyon. Ang relasyon nila ay isang business partnership na nakabase sa mutual blackmail. Naalala ko, narinig ko sila nagsisigawan isang buwan bago mamatay si Don Jacinto. Gio, ang tanga mo! Halos mahuli ka ng tatay mo. At kung hindi ko pa hinarang yung audit report, tapos ka na. Ano bang gusto mo, ha? Pera? Partner mo ko. At kapag bumagsak ka, kakalid ka rin kita. Ayusin mo to. Kausapin mo si Danny. At ang tatay mo, masyado nang humahaba ang buhay. Akala ko, simpleng pagtatalo lang yun, Jerlan. Ngayon, alam ko nang may koneksyon. Diyos ko, tita. Hawak nilang isa't isa sa leeg. Si Danny ang utak. Si Celine ang ahas. At si Gio ang muka. Tama ka. Akala nilang lahat. Hawak nila ang sitwasyon. Kaya kailangan nating mahanap si Hazel. Siya lang ang makakapagpatunay. Magpahinga ka na. Huwag kang tatawag. Ako ang tatawag sa'yo. Salamat, tita. Mag-iingat po kayo. Ibinabana ni Jerlan ang tawag. Dalawang araw na naghintay si Jerlan sa safe house. Halos mabaliw na siya. Tita Lourdes, ano na? Baka imahinasyon ko lang to. Biglang tumunog ang cellphone. Hello? Tita? Jerlan, nandito ako sa baba. May kasama ako. Huwag kang mabibigla. Ilang sandali pa, may kumatok. Pumasok si Lourdes, kasunod niya si Yaya Midel at ang kanyang Kuya Nonings. Sir Jerlan, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakatira sa ganito? Ay nako, mas malaki pa ang bodega natin sa mansyon. Oo nga, sir, oh. At yung electric pan nyo, parang iisa na lang ang LC. Yaya? Kuya? Anong ginagawa niyo rito? Medel, Honings, umupo kayo. Mahalin niyo si Don Jacinto, di ba? Opo, ma'am. Parang tatay ko na yun eh. Ako rin ho. Napakabuting tao ni Sir Jacinto. Kaya po namin kayo dinala rito. Dahil naniniwala kami na may mali sa pagkamatay ni Papa. Ay, sus Mariosep, Sir Jerlan. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Oo nga po, sir. Delikado yan. Si Sir Gio, palaging mainit ang ulo nun. Kaya nga, kailangan namin ng tulong ninyo. Kailangan namin ng mga mata at tenga sa loob ng mansyon. Yaya, may napapansin ba kayong kakaiba bago mamatay si Papa? Kinagat ni Yaya Midel ang kanyang labi. Nako, Sir, may narinig po ako. Isang gabi, mga 2 linggo bago siya mawala. Ano yun, Yaya? Gabi po yun. Papunta ako sa library. Ay narinig ko si Sir Gio na sumisigaw at galit na galit. Kanino, Yaya? Kay Sir Danny Espera, Sir. Yung ninong niya. Anong sinasabi nila?
Narinig ko ho si Sir Danny. Sabi niya, siguraduhin mong walang palya yan, Gio. Masyado nang tumatagal yan bago magbago pa ang isip ng matanda. Tapos po, ano pong sagot ni Kuya? Sumagot ho si Sir Gio. Sabi niya ho manahimik ka, Ninong. Ako ang bahala dito. Huwag mo kong diktahan. Tapos, narinig ko yung pangalan. Anong pangalan, Yaya? Yung pangalan ng nurse. Sir, si Hazel. Oo, si Hazel. Sabi ni Sir Gio, si Hazel na ang bahala. Bayad na yon. Maghintay ka lang. Napahawak si Jerlan sa mesa. Kinikilabutan siya. Ikaw naman, Ngonings. Ikaw ang driver. Palagi mong kasama si Sir Gio. May napansin ka bang kakaiba sa mga biyahe ninyo? Biglang naging proud si Kuya Ngonings. Inayos niya ang kanyang polo. Ma'am Lourdes, si Sir Gerlano, alam niyo naman po ako, masailan ako sa trabaho ko. Yung sasakyan, yung gasolina, yung metro, lahat yun, nakalagbook. Logbook? Opo sir, ito. Dinukot ni Kuya Ngonings mula sa likod ng kanyang pantalon ang isang maliit na lumang-lumang itim na notebook. Ay, totoo yan. Ay, grabe yan, Ngongings. Pati yung pagbili ko ng suka sa kanto, sinusulat niyan. Siyempre, para sa records. Ito nga po, napansin ko, 3 linggo, bago mamatay si Sir Jacinto. Palagi akong pinapahinto ni Sir Gio sa isang lugar, sa Pasay. Tuwing gabi, sa madilim na eskinita. Anong ginagawa niya doon? May binababaan siyang babae, ma'am. Kala ko nga nung una, chicks niya. Ang kaso, naka-uniforme. Parang nurse. Si Hazel? At ang mas nakakagulat, ma'am, yung address. Dahil masilan nga ako, sinusulat ko yung eksaktong kanto at oras. Ito po. Binuklat ni Kuya Ngonings ang notebook at itinuro ang isang pahina. Kanto ng FB Harrison. At sa isang eskinita, 10:30 p.m. Nagbaba kay... Naku, hindi ko mabasa sulat ko. Ayun, yun. Nurse Hazel. Kinuha ni Jerlan ang notebook at tiningnan ang address. Ito na ang breakthrough na kailangan nila. Yaya Midel, Kuya Ngongings, hindi nyo alam kung gaano kalaking tulong to. Pakinggan ninyo. Delikado to. Ang narinig mo, Yaya, at ang address na to, Ngonings. Ito ang ebidensya natin. Pero kailangan nating mag-ingat. Ay, naku, ma'am. Anong gagawin namin? Baka kami ang isunod. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap. Hindi. Basta, bumalik kayo sa mansyon. Kumilos kayo na parang walang nangyari. Parang normal ang lahat. Huwag na huwag kayong magpapahalata na nagkita tayo. Masusunod po, Ma'am Lourdes. Para kay Sir Jacinto. At Kuya Ngongings, pwede ko bang kunan ng litrato yung pahina na yan? Hoy sir, huwag po. Baka mahack yung cellphone nyo. Eto, kopyahin nyo na lang sa papel yung address. Siguraduhin nyo na tamang spelling. Kumuha si Jerlan ng papel at isinulat ang address mula sa logbook. O sige na, ihahatid ko na kayo pabalik sa palengke. Sabihin nyo na traffic lang kayo. At tandaan nyo, wala kayong nakita at wala kayong narinig. Tumango ang dalawa, halatang kinakabahan pa rin at sumunod kay Lourdes palabas. Naiwan si Jerlan sa apartment, hawak ang papel na may address. Pasay. Kanto ng FB Harrison. Nurse Hazel. Malapit na kitang mahanap. Nakatitig si Jerlan sa address na nasa papel, Pasay FB Harrison. Paulit-ulit niya itong binabasa.
Si Lourdes nag-iwan ng mensahe. Huwag kang kikilos. Huwag kang padalos-dalos. Ako ang mag-iimbestiga. Pero si Jerlan ay hindi mapakali. Huwag kikilos. Paano ko hindi kikilos? Nasa akin ang address. Si Tita Lourdes, masyado siyang maingat. Paano kung naunahan na kami? Paano kung nahanap na nila si Hazel? Ang pagiging black sheep niya at ang kanyang pagiging impulsive ay nagsimulang kumulo. Hindi ako pwedeng maghintay. Kailangan kong makita ang reaksyon nila. Kailangan kong malaman kung gaano sila katakot. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, binuksan niya ang Instagram, hinanap niya ang profile ni Celine Rivera, nakapublic ito. Nakita niya ang pinakabagong post, isang Instagram story, isang boomerang ng 2 baso ng mamahaling wine at nag-cheers. Nagsiselebrate kayo ha? Isang plano ang nabuo sa kanyang isip, isang mapanganib na plano. Kinagabihan, sa Rossini Restaurant ay puno ng mayayamang kliyente. Ang tunog ng mga kubyertos at mahinang jazz music ay maririnig sa lugar. Sa isang prime table, masayang nag-uusap sina Gio, Celine at ang board member na si Danny Esperas. Cheers, Ninong Danny! And cheers, Celine! Sa wakas, atin na ang lahat. Wala nang sagabal. Huwag kang pa kasi siguro, Gio. Ang kapatid mo, nasan siya? Hayaan mo na yun, Danny. Isa na lamang siyang hamak na pulube. Narinig ko, nag-iskandalo sa lobby. So, pinalayas ko. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Anong magagawa niya? Isang sugatang aso, Celine. Mas delikado, mas malakas, at mas maingat. Relax, Ninong. Hawak ko ang lahat. Pati ang mga abogado. Wala na siyang maaabol pa sa atin. Let him rot in the streets. Biglang nagkagulo sa entrance ng restaurant. Isang lalaki ang sumisigaw. Sir! You cannot come in! Do you have reservation? Reservation? Ako si Jerlan Cabrera. Hindi ko kailangan ng reservation. Itinulak ni Jerlan ang host. Pumasok siya sa loob ng restaurant. Magulong buhok, gusot ang damit. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Nakita niya ang mesa ni Gio. Jerlan! Oh my God! Anong ginagawa ng pulubing to dito? Mabilis na lumakad si Jerlan. Papunta sa kanilang mesa. Ang mga waiter ay sinubukang pikilin siya. Kumusta ang celebration, kuya? Ninong Danny at Celine. Masarap ba ang wine? Masarap ba ang perang ninakaw ninyo? Tumayo si Gio. Jerlan, umalis ka dito. Nag-e-eskandalo ka. Lasing ka na naman. Hindi ako lasing. At hindi ako aalis hanggat hindi ninyo sinasabi sa akin ang totoo. Iho, huminahon ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Upo ka muna. Huwag mo akong matawag-tawag na iho, Ninong. Alam ko na ang ginawa ninyo kay Papa. Natahimik ang tatlo. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala kaming alam. Namatay ang papa niyo dahil sa sakit. Tanggapin mo na lang. Tumawa si Jerlan, isang tawang ubod ng pait. Sakit? Talaga ba? O baka naman sa kung anong vitamins ang pinapainom nyo sa kanya? Ang ngiti sa mukha ni Celine ay nawala. Si Gio ay biglang namutla. Si Danny Esperas ay napatigil sa pag-abot ng kanyang baso. Nakita ni Jerlan ang reaksyon nila at tama siya. Bakit? Nagulat kayo? Akala nyo walang sikretong hindi nabubunyag? Akala nyo hindi ko malalaman ang tungkol sa lason? Manahimik ka, Jerlan. Wala kang ebidensya. Wala pa. Pero magkakaroon na. Dahil alam ko kung sino ang hahanapin ko.
Nasaan si Nurse Hazel, ha? Sa pagbanggit ng pangalang Hazel, si Celine ay biglang napatayo. Sino? Sino si Hazel? Wala kaming kilalang Hazel! Sinungaling! Siya ang nag-i-inject ng lason kay Papa. Siya ang binayaran nyo para patayin si Papa. Nasaan siya? Pinagtago ninyo, no? O baka naman tinulad nyo sa ginawa nyo kay Nurse Rica? Hindi na nakapagpigil si Gio. Guards! Security! Palabasin tong baliw na to! Pero bago pa makalapit ang mga guard, kinuha ni Celine ang kanyang baso ng tubig. Walang hiya ka? Mabilis niyang ibinuhos ang laman ng baso sa mukha ni Jerlan. Tumulo ang tubig mula sa buhok ni Jerlan pababa sa kanyang mukha. Ang buong restaurant ay natahimik. Pulube! Basura! How dare you! Ang lakas ng loob mong pumasok dito at mag-akusa? Kami pa ang mamamatay tao? Ikaw ang kahihiyan ng pamilyang ito. Ikaw ang dapat na mamatay. Kasunod ng sigaw ni Celine, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jerlan. Hindi kumilos si Jerlan. Nakatitig lang siya kay Celine. Basang-basa habang namumula ang kanyang pisngi. Dumating ang dalawang malalaking security guard ng restaurant. Hinawakan nila si Jerlan sa magkabilang braso. Palabasin yan! Palabasin yan ngayon din! At iban sa lugar na to habang buhay! Habang kinakaladkad si Jerlan palabas ng restaurant ay sumisigaw siya. Hindi pa ako tapos sa inyo. Hahanapin ko si Hazel. Hindi ako titigil sa paghahanap ng ebidensya. Magbabayad kayo. Mga magnanakaw. Mga mamamatay tao. Malakas siyang itinulak ng mga guard palabas ng kalsada. Bumagsak siya sa simento. Ang pinto ng restaurant ay sumara. Dahan-dahang tumayo si Jerlan. Basang-basa. Masakit ang kanyang pisngi. Pero napangiti siya. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Tama ako. Kitang-kita ko sa mukha nila. Takot na takot sila. Totoo nga. Si Hazel. Si Hazel ang susi sa lahat. Tinawagan niya si Lourdes. Tita, may problema. Nagpakita ako sa kanila. Ano? Anong ginawa mo, Jerlan? Sinabi ko sa'yong magtago ka! Alam ko, tita. Pero kailangan kong gawin. At tama ako. Takot na takot sila. Ngayon, sigurado ako. Paplanuhin nila na unahan tayo sa paghahanap sa nurse. Kailangan nating mauna sa kanila. Ang tawag ni Jerlan ay nagdulot ng panik sa kabilang linya. Nasa kotse pa rin si Lourdes, pauwi, nang matanggap niya ang tawag. Ano? Anong ginawa mo, Jerlan? Sinabi ko sa'yo magtago ka! Baliw ka ba? Tita, kailangan kong gawin to. At tama ako. Nakita ko ang takot sa mata nila. Lalo na nung binanggit ko si Hazel. Si Celine, parang gusto niya akong patayin dun mismo. Dahil pinahamak mo ang lahat. Ngayon, alam na nila ang alam mo. Uunahan nila tayo habang nag-iiskandalo ka. Baka sila, pinaplano na kung paano patatahimikin si Hazel habang buhay. Katulad ng ginawa nila kay Rica. Natahimik si Jerlan sa kabilang linya. Tama po kayo. Diyos ko, tama po kayo. Ano na gagawin natin? Wala nang atrasan to. Nasaan ka? Huwag mong sabihin naglalakad ka lang papuntang BGC. Kinuha ko yung natitirang pera, tita. Kailangan nating mauna. Nasa akin yung address. FB Harrison, Pasay. Huwag kang aalis dyan. Nandyan lang ako sa malapit. Papunta na ako. Susunduin kita. At pag-iisipan natin kung anong susunod na hakbang. Samantala, sa loob ng Rossini Restaurant, ang tensyon ay matindi. Iniwan ni Gio, Celine at Danny ang kanilang mesa at lumipat sa isang private function room.
How did he know? Paano niya nalaman ang pangalan ni Hazel at ang lason? Manahimik ka, Celine. Ang ingay mo. Baka may makarinig sa'yo. Huli na. Narinig na ng buong restaurant ang sigaw niya. Si Danny Esperas ay kalmado. Pero ang kanyang mga mata ay galit. Tumingin siya kay Gio. Sinasabi ko na nga ba? Tanga ka, Gio! Minaliit mo ang kapatid mo. Akala mo, sa pagputol mo ng pera, titigil na siya. Mas binigyan mo siya ng dahilan para lumaban. Paano ko ba malalaman na gagawin niya to, Ninong? Akala ko, iiyak lang yun sa isang sulok. Ngayon, ano nang gagawin natin? Anong gagawin natin? Kailangan nating hanapin si Hazel. Ngayon na! Bago pa siya mahanap ni Jerlan. Kailangan siyang mawala. Tumigil ka, Celine! Ganyan din ang sinabi mo kay Rika. Masyado tayong mapaghahalataan. Kung mamamatay si Hazel ngayon, pagkatapos ng iskandalo ni Jerlan, kanino lahat titingin? Kay Ninong. Tama. Si Ninong. Hindi natin siya pwedeng patayin. So, ano? Hahayaan nating magtestigo siya? Hahayaan nating sirain niya tayo? Tumayo si Danny at naglakad-lakad. Hindi. Hanapin natin siya. Kukunin natin siya. Itatago natin siya sa lugar na walang sino man ang makakahanap. At kapag kulmado ng lahat, saka natin siya ididispatcha. Gio, yung mga tao mo, tawagan mo. Ibigay mo ang address. Halughugin ang buong Pasay kung kailangan. Hanapin si Hazel. Opo, Ninong. Ngayon din. Sa isang maliit at madilim na apartment sa Pasay. Sa mismong address na nasa logbook ni Ngongings, si Nurse Hazel Villamin ay hindi mapakali. Nakaimpake ng isang malaking backpack sa ibabaw ng kanyang kama. Hawak niya ang kanyang cellphone. Kausap niya ang kanyang ina sa probinsya. Ma? Opo. Kailangan ko pong umalis. May bigla ang offer po sa akin sa Dubai. Dubai? Anak, di ba ayaw mong mag-abroad? Bakit naman biglaan? Malaki po ang bayad, ma. Basta, yung pinadala kong pera, huwag niyo munang gagastusin lahat, ha? Itago niyo. Huwag niyong sasabihin kahit kanino na may pera kayo. Hazel anak, kinakabahan ako sa iyo. Ano bang pinasok mo? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Napahawak si Hazel sa kanyang tiyan. Wala po, ma. Mas malala pa po. Basta, huwag po kayo magtatanong. Huwag din po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako. Tatawag na lang po ako, ma. Pagdating ko doon, mahal ko kayo, ma. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Pinatay ko si Don Jacinto para sa pera. Para sa gagong to na nangako ng kasal. Tiningnan niya ang isang letrato sa kanyang wallet. Letrato nila ni Gio Cabrera. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Sabi niya, bubuo kami ng pamilya. Pero ginamit niya ako. Pinatay niya si Rika, yung kasama ko. Nalaman niya kasing buntis ako. Natakot siyang masira ang plano niya. Narinig niya ang balita sa lumang TV sa kanto. Walang naiwang bahay ng foul play sa pagkamatay ng business tycoon na si Don Jacinto Cabrera. Hindi niya maiwasang bumulong sa sarili. Sinungaling ako. Ako ang foul play. At ngayon, ako nang isusunod nila. Kailangan ko nang umalis. Kinuha niya ang kanyang backpack at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumilip siya sa madilim na iskinita.
Ilang minuto lang ang nakalipas, isang lumang kotse ang huminto sa kanto ng FB Harrison. Nasa loob sina Jerlan at Lourdes. Ito na. Ito na yung kanto, Jerlan. Ay, Diyos ko, ang dilim. Sigurado ka bang ito ang address? Sabi ni Kuya Ngongings, dito niya ibinaba si Hazel. Tita, tingnan niyo yung iskinita. Yun siguro yun. Sige, dito ka lang sa kotse. Ilak mo ang pinto. Ako ang bababa at magtatanong-tanong. Ano? Hindi, tita. Delikado. Ako na po. Huwag na kayong bumaba. Mas delikado kung ikaw. Tumingin ka sa salamin. Mukha kang adik na bagong gising. Baka isipin nila kung dapper ka. Ako, mukha akong tita na naghahanap ng pamangkin. Mas magtitiwala sila sa akin. Dito ka lang and lock the doors. Bumaba si Lourdes bago pa man makapagprotesta si Jerlan. Naglakad siya papasok sa iskinita habang si Jerlan naiwan sa kotse. Pinapanood niyang unti-unting lumalayo at nanginginig sa kaba. Pinanood ni Jerlan si Lourdes na naglalakad papasok sa madilim na iskinita. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Tita, mag-iingat kayo. Huwag sana silang dumating pa. Maingat na naglakad si Lourdes. May nakita siyang isang maliit na sari-sari store na bukas pa. Ang tanging ilaw sa iskinita. Isang matandang babae ang nagbabantay. Magandang gabi po, Ale. Pasensya na sa abala. May hinahanap po kasi akong pamangkin. Baka sakaling nakatira dito. Ang pangalan po niya ay Hazel Villamin. Tumingin ang tindera kay Lourdes. Hazel, yung nurse na nakatira doon sa apartment sa dulo. Naku ma'am, palagi yung nakakulong sa kwarto. Tahimik na bata yan. Nandyan ba siya ngayon? Kailangan ko po siyang makakausap. Emergency po kasi. Ay naku ma'am, ay sa tingin ko nakaalis na kanina lang. Bago kayo dumating, aba nakita ko siyang lumabas. May dalang malaking backpack ay mukhang aalis na. Nakalis na? Saan po siya dumaan? Ay ayun po sa kabilang dulo, papunta sa kabilang kalsada. Doon po yung sakayan. Ay mukhang nagmamadali nga po na hindi man lang lumingon. Samantala, sa loob ng kotse, nakita ni Jerlan ang isang itim na van na huminto sa kanto. Dahan-dahan, walang ilaw sa loob. Ano yun? Bakit sila huminto doon? Bumukas ang pinto ng van. 3 lalaking naka-baseball cap ang bumaba. Nagsindi sila ng sigarilyo, pero ang mga mata nila ay nagmamasid sa paligid. Hindi. Sila na to. Mga tao ni Gio. Diyos ko. Tita Lourdes! Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Jerlan ang pinto ng kotse at mabilis na tumakbo papasok sa iskinita. Pabalik sa pinasukan ni Lourdes. Sa kabilang dulo ng iskinita, si Nurse Hazel nagtatago sa likod ng mga basurahan, nanginginig. Nakita niyang papalapit si Lourdes. Sino yun? Teka, si Ma'am Lourdes. Yung secretary ni Don Jacinto. Anong ginagawa niya dito? Nagsimula siyang magpanik. Alam na nila nandito ako. Sinusundan nila ako. Papatayin nila ako. Dahil sa takot, imbes na lumabas sa kalsada, tumakbo siya pabalik, papasok ulit sa isang madilim na bahagi ng iskinita. Nagkasalubong sa gitna sina Jerlan at si Lourdes. Jerlan, ano ginagawa mo? Sabi ko wag kang bababa. Tita, wala na tayong oras. May mga tao ni Gio sa kanto. Isang itim na van. Handa na silang pumasok. Habang nagsasalita sila, narinig nilang isang kalabog mula sa madilim na bahagi. Isang lata ang natapig. Sino yan? Si Hazel, tita. Yung tindera. Sabi niya nakaalis na daw si Hazel. Hindi. Yung tindera sabi niya, sa kabilang dulo dumaan. Pero yung kalabog dito. Tita, yung mga lalaki. Papasok na sila.
Narinig nila ang mga yabag mula sa kabilang dulo ng iskinita. Hazel! Hazel Villamin! Lumabas ka na! Si Lourdes to! Sumigaw si Hazel mula sa pinagtataguan. Hindi! Lumayo kayo! Sinungaling kayo! Papatayin niyo ako, di ba? Tulad ng ginawa niyo kay Rika! Hindi! Hindi, Hazel! Nandito kami para tulungan ka! Huwag kang matakot sa amin! Huwag! Huwag matakot! Bakit niyo ko hinahanap? Para patahimikan, hindi ba? Hazel, ako si Jerlan Cabrera. Anak ako ni Don Jacinto. Yung mga lalaking papunta rito, sila ang tunay na papatay sa'yo. Sila ang mga tao ni Gio. Yumanig ang mga yabag malapit ng mga tauhan ni Gio. Pre, may mga tao doon sa gitna. Sila na yun. Kunin yung babae. Wala ng oras magdesisyon si Hazel. Nakita niyang 3 lalaking tumatakbo papunta sa kanila. Sa kabilang banda, nakita niya si Jerlan at si Lourdes. Hazel! Ngayon na! Magdesisyon ka! Kami o sila! Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa amin! Lumabas si Hazel mula sa dilim, nanginginig, dala ang kanyang backpack. Saan tayo? Dali! Sa kotse! Takbo! Hinawakan ni Jerlan ang braso ni Hazel at hinila ito. Si Lourdes tumakbo sa unahan nila. Hoy! Huwag kayong tumakbo! Kumalan sila! Narating nila ang kotse. Mabilis na binuksan ni Jerlan ang pinto sa likod at itinulak si Hazel papasok. Pasok, Tita Lourdes! Pumasok si Lourdes sa passenger seat. Mabilis na umikot si Jerlan sa driver seat. Pag-upo niya, ang mga tauhan ni Gio ay nasa bintana na, kinakatok at pinapalo ang salamin. Buksan mo to! Hayop ka! Jerlan! Labas! Pandarin mo na, dali! Hawakan niyo! Pinatakbo ni Jerlan ang makina. Ikinambyo niya ng mabilis at pinaharurot ang kotse. Tumalsik ang isang henchman na nakakapit sa side mirror. Ang itim na van ay mabilis ding umandar at humabol sa kanila. Diyos ko! Sinusundan nila tayo, Jerlan! Bilisan mo! Hindi ko sila pwedeng hayaang masundan kung saan tayo pupunta, Tita. Mabilis na kinabig ni Jerlan ang manibela. Pumasok siya sa isang one-way street. Jerlan, ano ka ba? Mababangga tayo! Bumusina ang mga jeepney at ang bus. Kumapit lang kayo! Nagsigsag sa gitna ng mga sasakyan. Ang itim na van ay napilitang huminto sa kanto. Hindi na ito makasunod dahil sa gulo ng trapiko. Malayo na sila. Nasa Rojas Boulevard na sila. Humaharurot. Si Jerlan, Lourdes at Hazel ay pare-parehong humihingala. Biglang nagsimulang umiyak si Hazel sa likod. Isang iyak na puno ng takot. Saan niyo ako dadalhin? Pakawalan niyo ako! Huwag niyo akong papatayin! Parang awa niyo na! Maawa kayo sa akin! Buntis ako! Huwag niyo akong sasaktan! Biglang nagpreno si Jerlan sa gulat. Mabuti na lang at walang sasakyan sa likod. Si Lourdes ay napalingon sa likod. Ano? Buntis ka? Opo, buntis ako. Kaya ako umalis. Sabi niya ipalalaglag daw niya. Pag nalaman ng tatay niya. Pero, pinatay niya yung tatay niya. Tapos, si Rika, ako na isusunod. Nagkatinginan si Jerlan at Lourdes. Ang sitwasyon ay mas komplikado pa kaysa sa kanilang inaakala. Sino, Hazel? Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Tumingin si Hazel kay Jerlan. Ang mga mata niya ay puno ng takot at ng hiya. Kay Sir Gio, buntis ako sa kuya mo. Ang revelasyon ni Hazel ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nilang tatlo. Si Jerlan ang unang nakabawi sa pagkabigla.
ipinagpatuloy niyang pagmamaneho. Mas kalmado na ngayon, papunta sa safe house na tinutuluyan niya. Tita, doon na tayo sa apartment. Hindi na tayo pwede mag-usap sa daan. Tumango si Lourdes. Si Hazel naman ay nananatiling tahimik sa likod. Umiiyak pa rin, pero hindi na humahagulkol. Hawak niya ang kanyang tiyan. Pagdating nila sa apartment, mabilis silang pumasok. Inilak ni Jerlan ang pinto. Tiningnan ang bintana at hinarap ang babaeng nanginginig pa rin sa takot. Hazel, umupo ka. Kumuha ka ng tubig. Ligtas ka dito. Walang nakakaalam ng lugar na to. Hazel, totoo ba yun? Si Gio, ang kuya ko, ang ama ng dinadala mo? Tumango si Hazel, hindi makatingin ng diretso. Opo. Nagsimula yun noong 1 taon. Naging private nurse ako ni Don Jacinto. Palaging nandoon si Sergio. Mabait siya sa akin. Pinangakuan niya ako. Pinangakuan ng ano? Nagkasal. Sabi niya, ako ang gusto niya. At ihiwalay niya si Celine. Sabi niya, si Celine ay para lang sa negosyo. Pero ako daw ang mahal niya. Naniwala naman ako. Nabulag ako. At yung paglason, paano kanya napapayag, Hazel? Huminga ng malalim si Hazel. Hindi ko po alam na lason yun sa simula. Maniwala kayo sa akin. Nang magkasakit si Don Jacinto, sabi ni Sergio, kailangan daw naming pakalmahin ng tatay niya. Masyado daw siyang high-strung. Ayaw makinig sa doktor. Ang vitamins. Opo, sabi niya. Mild sedative lang yon. Para daw palaging kalmado si Don Jacinto. Para hindi siya masyado mag-isip. Para mas mabilis gumaling. Ako naman, yung vitamins na galing sa ospital, itinago ko. Yung vial na bigay ni Sergio ang ini-inject ko. Pero, nakita mong lumalala. Opo, araw-araw. At nandun ako nagsimulang magduda. Lalo na nung si Rika. Yung si Rika kasama ko, nagtanong siya. Sabi niya, Hazel, bakit parang amoy almond yung gamot? Tapos, kinausap ako ni Sergio. Sinabi ko, buntis ako. At anong sabi niya? Doon siya nagbago. Sabi niya, huwag daw akong maingay. Maghintay lang daw. Malapit na itong matapos. At kinabukasan, yung balita, si Rika, overdose daw. Napatayo si Jerlan sa galit. Hayop siya! Ginamit ka niya! At nang malaman mong buntis ka, at si Rika ay nagdududa, pinatahimik niya si Rika! Opo, natakot ako. Sinabi ko sa kanya na alis na ako doon. Doon niya ako binantaan. Sabi niya, kung magkakamali ako, baka yung anak ko, hindi na masilayan ng araw. Kaya ka tumakas? Hazel, makikinig kami. Pero para mapabagsak namin si Gio, kailangan namin ng higit pa sa salita mo. May ebidensya ka ba? Tumingin si Hazel sa kanyang backpack. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tinukot ang 2 bagay. Ang una, isang maliit, itim na cellphone na iniabot sa kanya ni Gio. Sabi niya, wag daw sa regular na linya. Dito kami mag-usap. Hindi ko to binura. Inabot niya ito kay Jerlan. Binuksan ni Jerlan ang messages.
Naroon nga ang mga cryptic text. Nainom na ba niya ang vitamins? Siguraduhin mong sleepy na siya bago dumating si Celine. Si Rika, masyado nang machika. Kailangan na niyang makuha ang bonus niya. Isa pang salita tungkol sa baby. At alam mo na ang mangyayari. Nanlamig si Jerlan. Diyos ko, ito na yun. May isa pa, tita. Dinukot ni Hazel ang pangalawang bagay mula sa kanyang nurse kit, isang maliit at selyadong vial na may konting laman sa loob nito na likido. Nang magduda ako, kumuha ko ng isang sample. Yung huling vial na ibinigay niya, yung tunay na gamot, yung vitamins, itinapon ko. Pero ito, itinago ko just in case. Ito yung lason. Tinitigan nilang tatlo ang maliit na bote, ang ebidensya na maaaring magpabagsak sa Cabrera Industries. Napaluhod si Jerlan, hindi sa takot, kung hindi sa bigat ng katotohanan. Tumayo ka, Jerlan. Hindi ito ang oras para manghina. Tumingin si Jerlan kay Lourdes, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano pong gagawin natin, tita? Ire-report na ba natin to sa pulis o sa media? Umiling si Lourdes. Hindi pa. Kapag pulis, madaling mababayaran ni Danis Peras. Kung media naman, madaling mai-invalidate si Hazel. Kailangan natin ng public execution. Ano pong ibig niyong sabihin? Bukas, may tinawag si Gio na emergency board meeting. Ang agenda, para formal na ialis ang pangalan mo sa lahat ng assets at isolidify ang kanyang posisyon bilang bagong CEO. Hayop talaga siya. Gagamitin natin ang meeting na iyon, Jerlan. Papasok ka. Hazel, maghanda ka. Dahil bukas, ipapakilala kita sa buong board bilang testigo, bilang biktima, at bilang babaeng dinadala ang tunay na tagapagmana ni Gio Cabrera. Kinaumagahan ang araw ng emergency board meeting. Sa loob ng safe house, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Jerlan hindi nakatulog. Nakatayo siya malapit sa bintana. Nakasuot ng isang lumang polo na plinansya ni Lourdes. Si Hazel nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang tiyan habang si Lourdes ay naghahanda ng kape. Ma'am Lourdes, Sir Jerlan, sigurado po ba kayo? Paano kung may baril sila? Paano kung saktan nila ako pagpasok ko pa lang? Lumapit si Jerlan at umupo sa tapat niya. Hazel, hindi kita pababayaan. At hindi ka nila sasaktan. Hindi sa harap ng buong board. Yun ang kailangan nila. Ang magmukhang malinis. At yun ang sisirain natin. Tama si Jerlan, Hazel. Pakinggan mo ko. Ito na ang huling laban. Kung magtatago ka habang buhay ka nilang hahanapin. Ito na ang pagkakataon mong iligtas ang sarili mo at ang anak mo. Magsasalita ka at pagkatapos, ako nang bahala sa'yo. Poprotektahan kita. Huminga ng malalim si Hazel at tumango. Sige po, para sa anak ko, gagawin ko po. Paano po ang plano, tita? Paano tayo papasok? Haharangin ulit ako sa lobby. Siguradong wanted na ako sa building na yon pagkatapos ng ginawa ko sa restaurant. Ngumiti si Lourdes, isang ngiti na kalmado pero matalas. Doon ako papasok. Hindi mo kailangang dumaan sa lobby. Dadaan ka sa service elevator. Nakausap ko ng matagal ng head ng maintenance. May utang na loob yun sa papa mo. Siya ang magpapapasok sa iyo sa tamang oras. Paano ko makakapagsalita? Hindi ako parte ng board. Ako ang corporate secretary.
Nasa akin ang kapangyarihan na mag-set ng agenda at may isang bagay silang hindi inaasahan. Samantala, sa 40th floor ng Cabrera Industries, ang mga board member ay nagsisimula ng dumating. Sa loob ng dating opisina ni Don Jacinto, si Gio ay nagsusuklay, nakangiti sa salamin. Pumasok si Celine. Handa ka na ba, baby? This is it. Pagkatapos ng meeting na to, opisyal na. Lahat ng assets, malilipat na sa'yo. At si Jerlan, magiging isang alaala na lang. I was born ready. Nasaan si Ninong Danny? Nandito ko. Pumasok si Danny sa opisina. Seryoso ang mukha. Huwag kayong masyadong kampante. Yung mga tao ninyo, palpak. Hindi nila nadakip si Hazel at maaaring kasama na siya ni Jerlan. So what? Sinong maniniwala sa kanila? Tayo ang may pera, Danny. Tayo ang may kapangyarihan. At kahit anong sabihin nila, kaya nating bayaran ng media para baliktarin ang kwento. Tama si Celine, Ninong. Relax. Huwag nating sirain ang umaga natin. Si Jerlan, desperado na siya. Let's go. Oras na para sa victory lap natin. Naglakad ang tatlo palabas ng opisina. Puno ito ng pagmamalaki. Naabutan nila si Lourdes Madrigal sa labas ng boardroom. Kalmadong inaayos ang mga folder. Hey Lourdes, good morning. Ready for the meeting? Siguraduhin mong mabilis lang to. I want everything signed before lunch. Tumingala si Lourdes. Ang kanyang mukha ay propesyonal at walang emosyon. Good morning, Sir Gio. Ma'am Celine. Sir Danny? Yes, sir. Handa na po ang lahat? May isa lang po akong late addition sa agenda. Napakunot ang noo ni Celine. Late addition? Ano to, Lourdes? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong babaguhin ang schedule. This meeting is just a formality. Pasensya na, Ma'am Celine. Pero ito po ay required by corporate bylaws. Isang legacy matter po. Kailangan pong marinig ng buong board bago ang anumang pirmahan. Sumingit si Danny. Halatang may pagdududa. Huling direktiba. Patay na si Jacinto. Ano tong kalokohan na to? Lourdes, trying to pull a fast one? Hindi po, Sir Danny. May mga dokumento pong kailangang ipakita sa board as per protocol. Pasok na po tayo. Nagkatinginan si Gio at Celine. Nagkibit balikat si Gio. Fine. Kung ano man yan, basta bilisan mo. Let's start. Pumasok sila sa boardroom. Ang mahabang mesa ay puno na. Mga lalaki at babaeng nakasuot, mga kakampi ni Gio at Danny. Tumayo si Gio sa dulo ng mesa, sa upuan ng kanyang ama. Good morning, everyone. Thank you for coming on a such short notice. Alam nating lahat kung gaano kabigat ang pagkawala ng aking ama, si Don Jacinto Cabrera. Nagsimula si Gio sa kanyang speech, puno ng mga pekeng luha, mga pangako ng pagpapatuloy ng legacy ng kanyang ama. And to make sure ng stability ng kumpanya, kailangan nating i-formalize ang transition. Kailangan nating pirmahan ang resolusyon na naglilipat ng lahat ng voting rights sa akin bilang inyong bagong CEO. Itinaas ng mga board members ang kanilang mga ballpen, handa nang pumirma. Excuse me, Sir Gio. Tumayo si Lourdes. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Gio ay halatang nainis. Yes, Lourdes. Ano na naman yan? Nagmamadali kami. Bago po ang pirmahan, yung late addition po sa agenda, ang huling direktiba mula kay Don Jacinto, kailangan po nating marinig. Bumuntong hininga si Gio. Gusto niyang matapos nito. Fine, fine. Ano ba yan? Papeles? Recording? Bigay mo na!
Umiling si Lourdes. Hindi po siya papeles, sir. Isa po siyang speaker na may dalang mahalagang impormasyon para sa board. Speaker? What are you saying? May I present ang huling direktiba ng kanyang ama? Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Sa likod ni Gio, lahat ng mata ay napalingon doon. Pumasok si Jerlan Cabrera, gusot ang polo, ngunit ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. Sa malaking pinto ng boardroom ay bumukas. Pumasok si Jerlan Cabrera. Ang mga bulungan ay tumigil. Ang lahat ng board members ay napatingin sa kanya. Ang mukha ni Gio ay nag-iba. Ang peking pagluluksa ay napalitan ng matinding galit. Si Celine, naniga sa kanyang upuan. Si Danny, dahan-dahang ibinaba ang kanyang ballpen. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Sumigaw siya sa pinto. Security! Security! Kunin ang lalaking to! Palabasin yan! Tumayo si Lourdes Madrigal, hawak ang kanyang folder. Nandito po siya bilang parte ng agenda, Sir Gio. Nasa ilalim po ng huling direktiba. May karapatan siyang magsalita. Karapatan? Lourdes, nababaliw ka na ba? Pinapahiya mo ang kumpanya. He's a nobody. Isa siyang pulube. Lumakad si Jerlan, palapit sa mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Gio. Tapos na ang pagpapahiya, Celine. At tapos na rin ang laro nyo. Laro? Baliw ka na ba? Umalis ka na, Jerlan. Baka maawa pa ako sa'yo. Bibigyan kita ng konting pera para makapagsimula ka ulit. Huwag ka lang gagawa ng eksena rito. Tumawa si Jerlan, isang tawang walang saya. Pera? Yan lang naman ang alam mo, kuya. Pero hindi ako nandito para sa pera. Nandito ako para sa ustisya. Nandito ako para sabihin sa buong board kung paano ninyo pinatay si Papa. Napasinghap ang mga board members. Si Danny ang unang tumawa. Pinatay. Iho, nalilipasan ka na yata ng gutom. Yung ama mo, namatay sa sakit. Natural causes. Itanong mo sa mga doktor. Huwag kang maniniwala sa mga manghuhula. My apologies, gentlemen. Ang kapatid ni Gio, may issue. May issue siya sa pag-iisip. Dala rin ng, alam niyo na, addictions. This is all very embarrassing. Jerlan, huling beses na to. Umalis ka na. Huwag mong gawing circus ang board meeting na to. Circus? Kayo ang clown dito. Akala nyo, perpekto ang plano nyo. Akala nyo, walang makaalam sa vitamins kuno na ibinibigay nyo kay Papa. Pero ang totoo, isa itong lason. Natamaan ng tatlo sa mga binanggit ni Jerlan. Si Gio ay napalunok. Si Celine ay napahawak sa armrest. Si Danny ay tumigil sa pagtawa. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Wala. Sigurado ka? Dahil ang susunod kong ipapakilala, alam na alam yan. Tita Lourdes, yung susunod na speaker. Naglakad si Lourdes papunta sa pinto. Si Celine ay napatayo. Lourdes, ano to? Sinasabotahin mo ba kami? Pinuksan ni Lourdes ang pinto. Pumasok si Nurse Hazel Villamin. Siya ay maputla, nanginginig, at hawak ang kanyang tiyan, ngunit naglakad siya papasok. Kung ang pagpasok ni Jerlan ay nakakagulat, ang pagpasok ni Hazel ay isang pagsabog. Si Celine, napaupo. Si Danny, nanlaki ang mga mata. Si Gio ang pinakaapektado. Tumayo siya, nanginginig, at naituro si Hazel. Hazel! Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Bayad ka na, di ba? Umalis ka na! Ang mga salitang payad ka na
ay narinig ng buong board. Ano? Bayad? Tumahimik ka, Gio. This woman is trespassing. Security! Narinig niyo yun? Bayad ka na. Inamin mismo ng CEO ninyo. Hazel, sabihin mo sa kanila ang totoo. Umiiyak na lumapit si Hazel. Pinilit po nila ako. Si Sir Gio. Sabi niya, mild sedative lang yun. Para pakalmain si Don Jacinto. Hindi ko po alam na lason yun. Sinungaling! Bayad yan ni Jerlan. Magkano bayad sa'yo ng pulubi kong kapatid? Hazel, yung telepono. Iniabot ni Hazel ang itim na cellphone. Itinaas ito ni Jerlan. Isang cellphone. Puno ng text messages mula kay Gio. Makinig kayo. Nainom na ba niya ang vitamins? Eto pa. Si Rika. Masyado ng machika. Kailangan na niyang makuha ang bonus niya. Bonus, Gio? Ganun na ba ang tawag sa overdose ngayon? Nagkagulo ang board. Peke yan! Madaling gawin yan! Peke? Ito, peke rin ba to? Nanginginig na dinukot ni Hazel ang isang maliit na vial. Ito po yung bayan na pinapalit ko. Ang sample ng lason, itinago ko. Nawala sa sarili si Celine. Sumugod siya kay Hazel. Malanti ka kasi! Sinungaling! Akin na yan! Mabilis na humarang si Jerlan at itinulak si Celine papalayo. Huwag mo nga hawakan ang witness ko! Nagpanik si Gio. Pumirma na kayo! Ako! Ang CEO! Ako ang masusunod! Pirma! Si Danny naman ay kalmadong tumayo. Wala akong kinalaman dito. Ito ay away pamilya. Naglakad siya papunta sa pinto. Sinubukang tumakas. Ngunit nang buksan niya ito, hinarang siya ng 2 pulis. Ayan na sila, sir. Sino dito si Gio Cabrera, Celine Rivera at Danny Esperas? Iniimbitahan namin kayo sa istasyon. Nakatanggap kami ng confidential na tawag tungkol sa isang posibleng homicide. Ang buong boardroom ay nabalot ng katahimikan. Si Gio nagpupumiglas habang pinupusasan. Bitawan niyo ako! Jerlan! Hayop ka! Inggit ka lang sa akin! Si Celine bumagsak sa sahig. Danny, bayaran mo sila! Paalasin mo sila! Ngunit si Danny ay kalmadong inilakad ang kanyang mga kamay. Matalino ka, iho. Minaliit ka namin. Yun ang aming pagkakamali. Inilabas ng mga pulis ang 3. Si Hazel, inalalaya ng isang babaeng pulis. Miss Villamin, dadaling ka na po namin sa safe location. Isa po kayong state witness. Tumango si Hazel at tumingin kay Jerlan at Lourdes bago umalis. Naiwan ng mga board members na hindi makapaniwala. Teka, kung wala si Gio, sino ang mamumuno? Hindi pa tapos ang laban, Jerlan. May isa pa tayong kailangang gawin. Tumukot si Lourdes sa kanyang bag at inilabas ang isang maliit na susi. Ano yan, tita? Yung huling clue ng papa mo. Ang susi. Ito yon. Sa isang safety deposit box. Sabi niya sa akin, Lourdes, ibigay mo lang to sa taong mapagkakatiwalaan ko. At ibinibigay niyo to sa akin? Ikaw ang anak niya. Tara na. Sa loob ng bank vault, binuksan ni Jerlan ang safety deposit box. Sa loob, isang brown envelope. Jerlan, ito ang tunay na testamento. Notarized. Pinirmahan niya 2 araw bago siya namatay.
Pagkatapos ko siyang i-warning, nakinig pala siya. Binasa ni Jerlan ang nilalaman. Ang lahat ng kontrol ay ipinapasa kay Jerlan Cabrera. Ang testamento ni Gio ay peke. Tita, hawak na natin. Lumipas ang ilang araw. Nasa library si Jerlan kasama si Lourdes. Jerlan, bumoto na ang board. Ikaw na ang opisyal na tagapagmana at bagong CEO. Tumingin si Jerlan sa upuan ng kanyang ama at umiling. Tita, hindi po ko uupo dyan. Ano? Pero sa'yo to. Ipinaglaban ko ang hustisya, hindi ang posisyon. Si Papa, namatay dahil sa upuan na yan. Tita Lourdes, kayo po. Kayo ang gusto kong mamuno bilang interim CEO. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ako? Isa lang akong sekretarya. Kayo po ang pinakamatapat at pinagkakatiwalaan ni Papa. Linisin niyo ang kumpanya, tita. Para sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Midel at si Kuya Ngonings. Sir Jerlan, merienda po. Ay, mukhang ang saya niyo yata. Sabi ko sa'yo, Yayay, magiging mabuti rin ang lahat. Yung logbook ko, ilalagay ko sa museum. Basta kami, masaya kami na nandito ulit ang tunay na Cabrera sa mansyon. Ngumiti si Jerlan. Tumingin siya kay Lourdes. Tumango si Lourdes. Handa na sa bagong hamon. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw nito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.